Okay, welcome sa ating report. Ang report ko po ay the book of Romans. Roman is the chief doctrine book about the gospel of salvation for today. At ang pinaka-controversial sa chapter 1 verse 1. Okay? Balikan natin yung nakaraan kasi malaking discussion sa verse 1. Yung nakaraan ay napag-usapan natin yung tungkol sa pagka-apostles o pagka-apostolis ni Apostol Pablo. And then, sa kanyang pagka-servant. At ngayon, pag-usapan natin yung the gospel of God. Clear ba? Clear? Okay lang? Yes, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Tinitingnan ko sa YouTube, piniplay ko yung ibang mga RD na pipresent sa gospel. Maraming pagkakaiba at sa akin naman iba yung presentation ko, subalit ipipresent ko lang kung mayroong pagkakamali, pwede namang hindi gayahin at willing naman akong mag-change. Kasi nakita ko yung ibang presentation sa gospel sa verse 1, iba doon sa ibang mga RD. Ang iba, hinihiwalay nila, sinisiparate. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Itong gospel of God, hindi ito gospel sa atin ngayon, according to them. Sa makatuwid, mayroong apat na gospel na present ni Apostol Pablo. Isa, itong the gospel of God. Pangalawa, verse 16, the gospel of Christ. At saka pangatlo, dito po sa Galatians chapter 3, verse 8. And the scripture was saying that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, "In thee shall all nations be blessed." Sa makatuwid, sa ibang mga ngaral, iba itong gospel na ipinangaral sa panahon pa ni Abraham. Itong binanggit sa Galatians chapter 3 verse 8. Plus the gospel of God, plus the gospel of Christ, and then the gospel of kingdom, Acts chapter 9. Acts chapter 9. Basahin natin. Acts chapter 9, verse 27. But Barnabas, Acts chapter 9, took him and brought him to the apostles and charged unto how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Ito po ay ginagamit sa ibang RD na si Pablo po ay nag-preach doon sa Acts 9 regarding the gospel of the kingdom. This is not the gospel of grace, according to them. Verse 22. But Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwell at Damascus, proving that this is very Christ. Sa makatuwid, apat na gospel ang ipinangaral ni Paul. Yan. The gospel of the kingdom,
the gospel of God, referring to 1 Corinthians chapter 1 verse 15, 1 Corinthians 15, 1 to 3. And then, the gospel preached by Abraham before in the book of Genesis. And then, the gospel of Christ referring to the gospel of grace under of the grace dispensation. So, ang ginawa sa ibang mga preacher, sinisiparate, hinihiwalay, mayroong 4 na gospel na ipinangaral si Apostol Pablo. At sa gabing ito, subukan itong i-present ang gospel. Hindi ako naniniwala na ito po'y hiwalay. Isa lang. Pero paano natin ipaliwanag kung isa lang? Yan. Ulitin ko po. The gospel of Christ, ako po'y naniniwala na ito po'y hindi mystery. Yun nga ang sabi ko before, na iba yung nangangaral, yung mga ardi, iba sa aking belief. Bakit? Kanya-kanya naman ang tao mag-research at kanya-kanya ang taong humaharap doon sa judgment yung tinuturo natin. Kukuha tayo sa isang principle na ginagamit ni James chapter 3. Mag-start tayo sa verse 1. James chapter 3 verse 1. My brethren, be not many masters, knowing that shall receive the greater condemnation. Ano daw? Ang isang teacher or master, bawat isa sa atin ay haharap during Bema Seat Judgment of Christ. At lahat ng sinasabi at tinuturo natin ay kukwestiyonin nyo. Bakit? Bawat lumalabas sa bibig natin, naka-record. At ito po'y pagdating sa judgment, ay itatanong sa atin, pati yung sinasabi mula sa ating bibig. Okay, Matthew, chapter 12, verse 36. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Yun po, napakahirap ang isang mangangaral. Pag nangaral tayo, dapat ingat. Bakit? Kasi lahat ng tinuturo natin ay pagdating sa judgment, tatanungin tayo Ngayon sa akin, my principle is, pag nakita ko yung tinuturo na okay naman, hindi naman ako nag-a-agree, nakasalungat. Pero pag hindi ako okay, hindi ako sumang-ayon, mag-research ako ng sarili kong pag-discover. That's one of my principle. Hindi naman ibig sabihin na ang nagsalita foreigners, susunod ako kasi foreigners. Kung mali. Ibig namang sabihin kasi ang isang teacher sa Biblia, isang preacher, isang abogado, susunod ako kasi attorney. Hindi naman ganon. Pag nakita kong mali, ayaw ko talaga. At ito, ang isang prinsipyo o principle na dapat tandaan ng isang teacher. 1 Timothy chapter 1 verse 3. As I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest serve some that they teach no other doctrine. Palaging paulit-ulit ni Apostol Pablo. At sinabi pa ni Apostol Pablo na dapat ang isang magtuturo o mangangaral. Chapter 2 verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Ngayon,
ang daming magpipresent doon sa social media. Maraming magtuturo. Pag nakita, nasilip natin na hindi naman siya suited under of the grace dispensation, bakit gagayahin pa natin? Dagdagan natin sa Romans chapter 16, and then mag-start tayo sa verse 17. Romans chapter 16, verse 17. Now I visit you, brethren, mark them, which cause divisions to offenses contrary to the doctrine which I have learned, and avoid them. You see? Balikan natin ang Romans chapter 1, verse 1. For a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Ito po ba ay isang mystery? Sa akin po hindi. Naghahanap ako ng isang term na sana nandoon sa Biblia, pero hindi ako nakahanap. Sa gabing ito, gagamitin natin ng isang ginagamit sa mga theologian, yung term na progressive revelation. Ang gospel na sinasabi sa Romans chapter 1 verse 1, ito po ay isang progressive revelation. Hindi siya bigla. Hindi siya bigla na pinapakita yung kompleto na gospel. Yun nga, ito po'y hindi siya mystery. Subalit doon siya nagsimula sa pinakamaliit. Pero kaparte pa rin siya, kabahagi sa gospel under grace dispensation. But, in verse 2, start tayo sa verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophet. Kung promise ang gospel, hindi siya mystery. Kasi pinangako afore by his prophet in Holy Scripture concerning his Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of seed of David according to the flesh. Sa makatuwid, ito palang the gospel of God, na yun po ang gospel na ipinangaral natin ngayon, na sabi nila iba, hindi ako naniwalang iba. Progressive revelation, pero hindi iba. Dahan-dahan. Saan nag-start? Sabi niya, concerning his Son, our Lord, which was made the seed of David. Sa makatuwid, ang gospel of the grace of God doon nagsimula sa seed. Pero sabi ng Biblia, seed of David, 2 Timothy chapter 2 verse 8. Start tayo sa verse 7, concerning what I say, and that Lord give the understanding in all things. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Clear na hindi siya mystery. Bakit? Sabi ni Paul, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Pag ginagamit ang seed of David, talagang doon nagsimula ang David? Hindi. Hindi. Balikan natin. Sabi sa Romans chapter 1 verse 1, for a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised for his purpose prophets, and the Holy Scripture concerning the Son of Jesus Christ, according Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David, according to the Scriptures. Malinaw na ang gospel of God hindi siya mystery.
At ito ang ginagawa sa ibang mga preachers, sinisiparate nila ang gospel of God, iba sa gospel of Christ. Hindi siya iba. Isa lang yan. Okay. Puntahan natin ang Matthew, chapter 1. The genealogy of Christ. Chapter 1, Matthew. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Hindi lang siya seed of David or son of David, seed of Abraham. Kita mo, doon nag-umpisa ang gospel. Sa mga katuwid, tama ang sinabi ni Paul na promise. Saan galing? Genesis chapter 12. Ulitin ko po, the gospel of Christ or the gospel of the grace of God, this is not a mystery but progressive revelation. Saan nag-umpisa? Doon sa Genesis chapter 12. Verse 3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of earth be blessed. Dito pa lang, sinabi na ng Diyos doon kay Abraham na ang ibang mga bansa, families, makatanggap ng blessing galing sa kay Abraham, sa kanyang seed. Saan? Okay, dito po, sa Genesis chapter 18, verse 18. Saying that Abraham shall surely become a great and mighty nation, all the nations of the earth shall be blessed in him. Sa anong pamaraan? Dito tayo sa chapter 22 in the book of Genesis, verse 18. And in thy seed shall all the nation of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Sino ba itong seed na sinabi ni Abraham na hindi clear na ipiniliwanag ng Diyos kung sino ito? Dito sa Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 and then verse 8. And thy scripture for saying that God would justify the heathen through faith preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Verse 16. Now to Abraham and his seed were the promises made. He said not unto thy seeds, but as of many, but as of one, unto thy seed, which is Christ. O dito pa lang, maliwanag na ang seed pa lang tinutukoy dito sa Galatia, doon nag-umpisa kay Abraham, na tinatawag ding seed of David, siya po si Christ na ipinangaral sa panahon natin ngayon. Sa makatuwid, pagsabi na sa verse 8, and the scripture for saying that God would justify the heathens through faith preached before the gospel. This is a part of the gospel of grace in our time. Sabi ko kaganina, progressive revelation, hindi siya bigla na sinabi noon, bagkus related pa rin sa panahon natin ngayon. Bakit? Kasi ang pinag-usapan dito si Kristo. Sa makatuwid, hindi siya mystery. Kasi sinabi noon pa, during Abraham, during David. Balikan natin sa Romans chapter 4. Romans chapter 4. Verse 18.
who again hope believed, hope that might become the father of many nations, according that which was spoken, so shall thy seed be. Very clear na ang tinutukoy dito sa Romans chapter 1 verse 1, the gospel of God, ito po ay hindi mystery, kundi sinabi noon progressively until in our time. Dahan-dahan sinabi. Ngayon, mayroong nagsabi na itong Romans chapter 1 verse 1, iba sa gospel sa sinasabi sa verse 16. Hindi siya iba. Kasi kaparti pa rin, kabahagi. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ. Ang pinag-usapan dito si Christ, ang seed of Abraham. At sinabi na ang seed na sinabi doon sa Galatians chapter 3, sinipirado ni Christ. Sa makatuwid, ang seed at yung sinabi sa Romans doon sa chapter 1 verse 1, kabahagi pa rin dito sa 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4. So hindi siya iba. Hindi iba. Sabi nila, iba yan. Hindi siya. Mamaya, ipaliwanag ko bakit hindi iba. Hindi naman pwedeng mangaral tayo na hindi i-introduce na yung Jesus, yung ipinako na hindi siya si Christ. Dapat ipaliwanag na siya po si Christ. Yung seed of David and seed of Abraham. Ngayon, ang seed of David o seed of Abraham, ito po ba'y binanggit ni Peter noon before the grace of dispensation? Basahin natin ang aklat sa Acts chapter 3. Acts chapter 3 verse 25. We start tayo sa verse 24. Ye and all the prophets from Samuel, those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of this day. Ye are the children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and thy seed shall all the kindred of the earth be blessed. Kung binanggit ni Peter, hindi siya mystery. Bakit? Alam ni Peter, alam ni Paul, alam ni Abraham ang gospel, subalit noon, hindi ipinaliwanag kung sino siya. Pero, ipinangaral na through the seed of Abraham, ang mga Gentiles, ibang nation, maging blessed. Sa makatuwid, balikan ko po. Ang Romans chapter 1 verse 1, the gospel of God, this is not the mystery. Kung mayroon nang nagsabing ibang teacher, basta ako, hindi ako naniniwalang mystery, sa kanila yon. Kung hinihiwalay nila the gospel of God, the gospel of Christ, the gospel of the cross, the gospel of Galatians chapter 3, iba, hindi ako naniniwalang iba. Pareho lang yon. Kaso lang, progressive revelation. Hindi bigla, dahan-dahan ang information. Sino ba talaga ang seed of Abraham na maging gospel sa panahon natin ngayon? Ngayon, huwag tayong malito. Bakit? Kasi pag ginagamit ang gospel of God,
the gospel of God, ito po ay ginagamit din doon sa kingdom. Bisa kahit si Peter, gumagamit the gospel of God. Okay, 1 Peter chapter 4, verse 17. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Okay? The gospel of God, ginagamit sa kingdom ni Peter, ginagamit ni Pablo. Sa makatuwid, ang the gospel of God, common. Pwede siyang gamitin doon sa kingdom gospel, pwedeng gamitin dito sa grace gospel. Common. Another, dito tayo sa 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 2. Okay? 1 Thessalonians chapter 2 and chapter 1. Chapter 2 verse 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God. Ang gospel po, ginagamit sa mga preacher, the word of God. Singular, the word, dili words. The word of God. Bakit sinabi ko nga the gospel pwedeng gamitin the word of God? Backwards, 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. For ye remember, brethren, our labor and trouble for laboring right, and they, because we would not chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel of God. You see, the gospel of God, pwedeng gamitin the word of God. Okay, next. Puntahan natin ang Acts chapter 14 and 13. Okay, umpisa tayo sa chapter 13. The book of Acts, chapter 13, verse 44. On the next Sabbath day, came almost the whole city together to hear the word of God. So, ang gospel po, pwedeng tawagin the gospel of the gospel of God. Pwedeng tawagin the word of God. So, common siya, common. Pag ginagamit ang the word of God, the gospel of God, same, common. Ginagamit din sa kingdom. Okay, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Verse 23. Being born again, not corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Singular, word of God. Same sa ginagamit ni Apostol Pablo. Which liveth and abideth forever. Verse 25, but the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Ulitin ko po. Pag ginagamit ang the gospel of God, pwede ginagamit din sa kingdom preacher. Pag ginagamit ang the word of God, ginagamit din doon sa kingdom preacher. Same. General term. Katulad sa house of God. The church, which is the house of God, pagdating sa grasya, sa grace, tinawag din house of God, sa kingdom, house of God. During the time Moses, house of God, same. Pero pag ginagamit ang little flock, exclusive na, referring na doon sa mga believer na nag-start kay John the Baptist, until kay Christ hanggang to 12 apostles.
Pag ginagamit ang body of Christ, exclusive, under grace dispensation. The Word of God, same, ginagamit din ni Peter, ginagamit ni Paul. The Gospel of the Word, the Gospel of God, ginagamit din kay Peter, ginagamit sa grace ni Paul. Kapag ginagamit ang the Gospel of Christ, iba na yan. Pag ginagamit the Gospel of the Kingdom, iba na yan. Separate. Yan. Sa makatuwid, balikan ko po, ulitin ko doon balikan natin dito sa Romans chapter 1. Hello, nandyan pa kayo? Andito pa po. Okay. What shall we say then that Abraham, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God? Common term. Ang gospel of God, gigamit ni Peter din. The word of God, gigamit ni Peter, gigamit ni Paul. Pero pag sinasabi the gospel of Christ, under grace yun. Ang gospel of God na ginagamit sa verse 1, ito po ang verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Clear na. Separate, under grace. Maaari siyang tawaging the word of God, pero under grace. Maaari siyang tawaging the gospel of God, pero under grace. Bakit? Tuloy natin. Backward tayo sa verse 15. So as much as in me is I am ready to preach the gospel. What kind of gospel is this? To you that are Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Clear. Ito po under sa grace. Backward tayo sa verse 9. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. Pagdating sa verse 16, referring sa gospel of Christ, meaning the gospel of the grace of God. So ito ang ingatan natin. Ito ang nangyari sa panahon natin ngayon. Bakit ginawa nilang 4 na gospel yung ipinangaral ni Paul? Kasi hindi nila alam na ito palang the gospel of God, common term. The word of God, common term. Pero pag ginagamit ng the gospel of Christ, referring sa gospel under grace dispensation. Balikan natin ang 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 8, remember that Jesus of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Ang gospel po nga ito, iba ba sa gospel doon sa Romans? Hindi. Iba ba sa gospel na tinuturo doon sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4? Hindi. Pareho lang. Katulad dito sa sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 Thessalonians chapter 1 verse 7 verse 5. For our gospel came not into you in word only. For our gospel. Sino yung kasama ni Paul? Si Silvanus. Sino pa? Si Timotheus. Our gospel, kasi pareha silang nangaral. Pero ito pang ang gospel na ito, ano ba ito? Ito ang sinasabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 8. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Same issue in 2 Thessalonians chapter 3 verse 14. Whereunto you called you by our gospel. You see? To the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Balik tayo. Yung sinasabi ko gaganina na hindi ako naniniwala na ang gospel under grace dispensation, ito po ay mystery. Bakit? Ito na, sa Matthew tayo, chapter 20. Matthew chapter 20 verse 17 to 19.
Matthew chapter 20 verse 17 to 19. Behold, sa 18 tayo start, 17. And Jesus going up to Jerusalem took the 12 disciples apart in the way and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles, to mock, to scourge, to crucify him, and in the third day shall rise again. Hindi siya mystery. Sinabi na ni Kristo before. To crucify him, and in the third day he shall rise again. Si Kristo nagsabi. Yung sinabi ni Kristo doon sa kanyang mga apostles, hindi nakaintindi yung mga apostolis. Bakit? Kasi sa Old Testament, walang detail. Sabi ko, progressive revelation. Hindi biglang sinabi. Sinabi sa Old Testament, may mamatay, pero hindi sinabi na i-crucify. Tingnan natin. Daniel chapter 9. Daniel chapter 9 verse 24. 9:20, 25. Now therefore, and understand that from the going forth of the commandment to restore and to veil Jerusalem and to the Messiah. O may Messiah nang binanggit. The reign shall be 7 weeks, and 62 weeks the strait shall be veiled again, and the world even the troublous time. And after 62 weeks shall Messiah shall be cut off. Hindi siya mystery. Kasi sinabi na ang Messiah shall be cut off. Sino yung Messiah? Ay sabi sa John chapter 1, chapter 4, referring kay Christ. Shall be cut off, meaning, nakita na doon sa Old Testament na si Kristo po ay papatayin. Hindi na nila alam paano siya patayin. Bakit? Pagdating ni Kristo, sinabi niya i-crucify. Balik tayo dito sa Matthew 26. Verse 1. And it came to pass when Jesus had finished all this saying, he said unto his disciples, Know ye know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man betrayed to be crucified. Kita mo? Then assembled together the chief priests and the scribes. Pagdating sa verse 12, we start tayo sa 10. When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? For she had wrought a good work upon me. For ye have the ford always with you, but me ye have not always. 12. For in that she had poured his ointment on my body, she did it for my burial. Sinabi na, pag-crucify ni Christ, sinabi na siya po'y iburial, ilibing, sinabi na siya po'y bubuhayin. Sa makatuwid, hindi mystery. Verse 13, Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, this shall also that this woman hath done be told for a memorial of her. Ano ba yung ginagawa sa isang babae? Ay binuhos sa babae yung ointment doon kay Christ. At sabi ni Kristo, she did it for my burial. Ay sinabi na ililibing siya. At sabi ng verse 13, Verily I say unto you, whatsoever this gospel. Ano yung gospel? The burial of Christ.
mayroon ng crucifixion, mayroon ng paglibing, at mayroon ng pagkabuhay. Chapter 20, Mateo pa rin. Chapter 20, Matthew, verse 18. Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall betray into the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge, to crucify him, and the third day he shall rise again. Sa makatuwid, hindi siya mystery. Sinabi na ni Kristo, sinabi ni Daniel, at sinabi pa doon sa Isaiah chapter 53, sinabi doon sa Psalms chapter 22, sinabi doon sa Psalms chapter 16, pero hindi siya detail. Part lang. Yun ang sabi ko, progressive. Ang gospel sa grasya, progressive, hindi sa detail. Pagdating kay Apostol Pablo, dinitil niya. Ano yun? Ito na, Acts chapter 13. Acts chapter 13 verse 27. And they that dwell at Jerusalem, and the rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read every Sabbath day, they have fulfilled them, and condemning him. And though they found no cause of death in him, yet desires the Pilates that he should be slain. And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a sepulchre, but God raised him from the dead. Tatlo. Si Kristo po kinuha doon sa cross, tapos inilibing, tapos binuhay. Ito ang pinangaral ni Pablo. Tuloy natin, verse 37. But he whom God raised again saw no corruption. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sin. And by him all that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. Kompleto na anang pagkapako, na anang mayroon ng pagkalibing at binuhay. Ito po ang ipinangaral ni Pablo dito sa Acts 13. Clear na. Detail nang ipinaliwanag nila. Sinabi doon sa mga tao at sa mga Gentiles ang gospel na ito. Tuloy ko. Dito na sa verse 44. On the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Verse 46, Then Paul and Barnabas waxed bold and said it was necessary that the word of God should be first have been spoken to you. Ano ba itong word of God na sinasabi? Ito po ang sinasabi ko kaganina, yung tinatawag na gospel na ipinangaral ni Apostol Pablo. Okay, sa verse chapter 48, chapter 48, and then chapter 13, verse 48, 49, and then chapter 14, ipinangaral nila ang Word of God referring doon sa gospel, message sa grace, na ito po'y clear nang isinasabi ni Apostol Pablo na siya po'y kinuha nila doon sa cross at inilibing at binuhay. Ito po ang pinangaral nila doon sa mga tao, yung nangaral sila na record sa Book of Acts. At ito po ang gospel natin ngayon. Mayroon nagsabi, ang 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, iba ang gospel na sinasabi dito
Rito, sa chapter 1, verse 18. Yan. For the preaching of the cross is to them that fear is foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Iba itong gospel, sinabi nila, at iba itong chapter 15. Iba. Bakit? Kasi, sa chapter 1, verse 17, hindi kasali yung paglibing at pagkabuhay mag-uli. Only crucifying on the cross, yun lang ang gospel para natin ngayon. Sa mga katuwid, binukod-bukod. Iba yung Galatians chapter 3, iba yung Corinthians chapter 15, iba yung Romans chapter 1 verse 1. Nako, ang daming gospel. Pero sa makatuwid, isa lang yan. Subalit progressive. Nagmula kay Abraham, dahan-dahan pinapakita, hanggang doon kay Kristo ipaliwanag na yung gospel siya papatayin, tapos i-crucified, tapos ililibing, tapos magbuhay maguli. Pareho lang. Ang the gospel of the preaching of the cross, the same gospel in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 3. Bakit? Tingnan ko. For the preaching of the cross is to them that fear is foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So ito na gospel, iba doon sa Romans chapter 1 at iba doon sa 1 Corinthians chapter 15. Nako, ang layo na teaching yon. Bakit? Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Unang-una, ipaliwanag natin na si Kristo, siya po ang seed na Abraham, seed of David, hanggang pinako sa cross. Yun ang preaching of the cross, pinako sa cross. Yung namatay si Kristo, doon sa cross, lumabas yung blood. Yan. Doon muna tayo, blood. John chapter 19, verse 34. John chapter 19, verse 34. But one of the soldiers with the spear first he signed, and forthwith came there out blood and water. Sa verse 28, sabi ni Kristo, after this, Jesus, knowing that all things were now upon flesh, that the scriptures might be fulfilled, said, I thirst. Verse 30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Verse 34, but one of the soldiers with a spear first he signed, and forthwith came there out blood and water. Dalawa. Preaching of the cross, kailangan ipaliwanag yung dalawa. For the preaching of the cross is to them that fear is foolishness. Ano bang ipaliwanag doon yung nangyari kay Kristo sa cross? May blood na lumabas. Bakit? Kasi yung blood under grace dispensation, yun ang kapatawaran sa ating kasalanan. Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Yun ang nangyari sa cross, may blood. Ano pa yung lumabas? But one of the soldiers with a spear first he sighed, and forthwith came there out blood and water. May water. Ano yung gamit sa water? Mayroong nangaral sa cross, pero hindi sinali yung water. Ano ba yung water? Yan. Ephesians chapter 6, 5, brother. Verse 26. That he might sanctify, cleanse it with the washing of water. Ano yung water? Saan galing? Sa river? Hindi. Saan galing? Sa dagat? Hindi. Saan galing? Doon sa katawan ni Christ. Blood and water, that he might sanctify, the cleanse with the washing water by His word. Ano ba itong by His word? The gospel.
Pag naniwala ang isang tao doon sa gospel na si Kristo ay crucified, pinako sa cross, nilibing at nabuhay, ang nangyari, may sanctify and cleanse it with the washing of water by the gospel. Kasabay yung gospel, pagkamatay, kasabay yung blood, kasabay yung water. Hindi pwedeng paghiwalayin nyo. Ang nangyari ngayon, preaching of the cross, the gospel for today. Bakit hindi paniliwanag yung water? Blood lang. Tapos, enough na ba? Hindi pa. Mayroon pang burial. Kasali pa doon, hindi lang doon sa cross. Kasali pa yung paglibing ni Christ. Bakit? Okay, chapter 15, verse 3. For I delivered unto you first all that which also I received, how that Christ, sino yung Christ? Yung seed of David. Seed of Abraham, na pinangaral ni Abraham. Tapos, siya ang Messiah, Christ. Sabi doon sa Daniel chapter 9, the Messiah shall be cut off. Paano siya pinatay? Sabi ni Kristo niyang dito na siya i-crucified. Pako sa cross. Yan. Namatay siya. Lumabas yung blood at saka water. Died for our sins according to the scriptures. O hindi, Mr. Rick. And that he buried. Yan. Nilibing. And that he rose again the third day according to the scripture. Sino witness? Verse 5. Verse 6. Verse 7. Sila ang witness. Maraming witness si Kristo ipinako. Maraming nangaral ngayon, hindi naniwala na si Kristo was crucified. Bakit? Hindi naniniwala. Mayroong mga witness. Maliban doon sa mga apostoles, mayroon pang nakakita doon. Matthew, doon sa book of Matthew. Ito ang nangyari kay Kristo. Ngayon, sabi nila, ang paglibing at pagkabuhay ni Kristo hindi kasali doon sa preaching of the cross. Na ito po ang gospel natin ngayon. Nako, napakadelikado yan. Mas maganda pa, iwanan na yan na teaching yun. Bakit? Tingnan natin yung 1 Thessalonians chapter 4. Thessalonians chapter 4 verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead of Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together. Question, sino yung sasalubong doon sa alipaap? Sino yung sasalubong when Christ descend from heaven? Sino yung ikot up doon sa air, in the air? Verse 13, but I would not have you to ignorant, brethren, concerning them. Our sleep that ye sorrow not, even other which have no hope. For if we believe that Jesus died, you say, and rose again, even to them also which sleep in Christ will God bring with Him. Pag hindi natin isali yung pagkalibing, pagkabuhay ni Kristo, hindi ka masali doon sa alipaap. Kasi sino yung sasalubong? Doon naniniwala na si Kristo po ay namatay. Christ died and rose again. Ngayon, kung doon lang sa cross, hindi isali yung pagkalibing at pagkabuhay. Yung naniniwala na si Kristo po ay hindi gospel yung pagkabuhay at pagkalibing. E paano ka mabubuhay? Balikan natin 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 13. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. And if Christ be not risen, then and our preaching vain, and your faith is also vain. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ rise.
If we Christ be not rise, your faith is vain, and ye are yet in your sins. Pag hindi ka naniniwala na yung paglibing at pagkabuhay ni Kristo kasali sa gospel doon sa cross, sorry, hindi ka madala sa caught-up. Sa makatuwid, ulitin ko po, ang gospel na tinutukoy sa Romans chapter 1 verse 1, ito po ay progressive revelation nagsimula doon sa seed of Abraham hanggang kay David, hanggang isinabi na shall cut off the Messiah, hanggang sinabi ni Kristo detail, hanggang ngayon, sinabi ni Apostol Pablo at hanggang ngayon sa panahon natin. Sa makatuwid, ang Romans chapter 1 verse 1, pariho lang sa gospel sa verse 16 at pariho lang sa gospel doon sa 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4 at pariho lang doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Walang pagkakaiba. Bagkos, ito po'y progressive revelation. Pag mayroong mga iba, gawing 4, gawing 3, sabi ni Paul doon sa Galatia, iters. Bakit? Sabi ni Paul, wala na ibang gospel for our salvation. Isa lang. At sinabi ni Pablo ay doon sa Galatian at saka sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. What verse? Ephesians chapter 6, verse 19, and for me, that utterance may given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel. Ano pong ibig sabihin? Kung walang mystery doon sa gospel, bakit sinabi ni Pablo, to make known the mystery of the gospel? Saan ba ang mystery sa gospel? Backward tayo, chapter 3. Verse 6. That the Gentiles should be followers and of the same body and particular his promise in Christ by the gospel. Saan ba ang mystery sa ating panahon ngayon? Doon sa gospel. Ito po, ang mystery ng isang tao kapag maniniwala doon sa gospel of Christ na tinutukoy sa Romans chapter 15, chapter 16, chapter 1, at saka sa Corinthians. Saan ba ang mystery? Ito ang mystery. Unang-una, yung body of Christ. Yung tinatawag na church, which is the body of Christ, ito po'y hindi sinabi before. Even single mention, di ka makahanap doon sa Old Testament. Walang sinasabing the church which is the body. Si Paul lang ang nagsulat. Ang mystery po ito, pag naniniwala ang isang tao, both Jewish and Gentiles, maniniwala ay siya po, pag naniniwala doon sa gospel, maging kabahagi doon sa isang katawan, na yun po ang church na nag-exist ngayon. Yun ang mystery. Sana po, ang presentation natin ngayon, ay alam ko na marami kayong tanong, kasi iba doon sa nagpe-present, subalit bigyan kita ng pansin at pagkakataon habang ipagpatuloy natin ang report na ito. Salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi po. Salamat sa presentation. So, meron pang mga 1 hour kasi naman po. Sige lang, marami pa itong kwan. Sige, then, Kasi alam kong maraming tanong at patagalan tayo, mas maganda 1 hour.
Oh. Again, Jindal, go ahead. Your Alam kong yung iba nag-ready na, gusto nang umpisahan. Sige, umpisa na tayo po. top line. Jindal, go ahead. Ito, tanong ko, Brother Rod, di ba to sa sa topic ngayon? Since lang, di naman, Word of God, tanong ko na rin to. Since ang pinag-aralan din naman ng dating daan, Brother Rod, is naniniwala silang dalawang Diyos, may pinakadakila sa lahat. Tapos, yung iglesia ng Diyos naman din ang pangalan sa iglesia nila. Sa akin po kasi, true seeker din yun, si Eliseo Soriano. Bakit po, ba't iba? Parehas lang naman yung halos paniniwala natin sa kanya. Sige, sagutin ko na. Ito po. Ang Church of God, common yon, common. Pareho lang sa term, the Word of God. Ang gamit nyo kaganina, ang gospel sa kingdom at gospel sa grace, pwedeng tawaging common. The same term, the Word of God, binigay ko. Ito po bang Church of God? May pagkakaiba ba sa church natin ngayon? Okay, basahin natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 9. For I am the least of the apostles, that I am not made to be called apostles, because I persecute the church of God. Kita mo? Yung nilitis pala ni Pablo, yung little flock before, at nadagdagan pa, naging multitude, tinawag silang Church of God. Okay? So, hindi natin sinasabi na iba. Kasi yung inuusig ni Apostol Pablo na mga disciple, they were a member of the Church of God. Sabi ng verse 9. Sa ating panahon ngayon, yung body of Christ, tinatawag bang Church of God? Okay, basahin natin sa Thessalonians at saka sa Corinthians. Thessalonians chapter 2 Thessalonians chapter 1. Okay, doon na lang tayo sa, nalimutan ko po. Doon na lang tayo sa Corinthians, chapter 9. 1 Corinthians. Pero balikan ko yan, sa Thessalonians, mayroong church of God dito, doon. 1 Corinthians. Okay, ito member sa body of Christ, ha? Kasi chapter 12, body of Christ, chapter 10, binanggit ni Paul, ito, give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Ang body of Christ, tinawag din church of God. Meaning, ang church of God, common term. Common term siya. Pwedeng gamitin doon sa Kingdom Church, pwedeng gamitin dito sa body of Christ under grace dispensation, at pwede pong tawaging house. Bahay, house. Okay, dito po sa 1 Timothy. 1 Timothy, chapter 3, verse 15. 3:15. 3:15. But if I tarry long, that thou mayest know how that oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar of the ground of the truth. Under grace ito. Ang church, tinatawag ding house. Sa kingdom, tinatawag ba silang house? Okay, Hebrews chapter 3. We start tayo sa verse
2. Who was faithful to him that appointed him also Moses, who was faithful in his or his house. Yung mga taong dinala ni Moses, the church in the wilderness, tinawag silang house. 3. For this man was counted worthy to more glory than Moses, inasmuch as who hath built the house hath more honor than the house. Ang panahon ni Christ, panahon doon sa Little Flock, tinawag din silang house. Verse 4. For every house is builded by some man, but he that builded all things is God. And Moses verily was faithful all his house, as a servant for a testimony of those things which we are to spoken. 6. But Christ as a son over his own house, whose house are we? Pag ginagamit yung house or house of God, common term yun. Pwedeng gamitin sa church under grace. Pwedeng gamitin doon kay Moses, the church in the wilderness. Pwedeng gamitin dito sa Little Flock. Ay, yung Little Flock tinawag na Church of God. Ang Body of Christ tinawag na Church of God. The same. Pero pag sabihin mo, church which is the body, ayan, iba na yan. Ang Church of God na under sa Grace Dispensation, tinawag siyang body. Body of Christ. Hindi mo na matrace sa Old Testament yun. At saka yung Little Flock na nilitis ni Apostol Pablo, hindi mo pwedeng tawagin body. Bakit? Kasi iba yung gospel na pinaniwalaan nila. Sa makatuwid, sabi ko, common term. Okay na, kapatid? Hello? So, yung ano kasi, Brad Rod, nagtataka lang ako kasi truth seeker din kasi yun si Eli kasi halos lahat din naman ng tanong sa kanya, nasasagot niya tapos yung iglesia nila, iglesia ng Diyos nasa Biblia din naman, tama din naman kasi sinabi mo naman din na tapos nakita niya ba yun yung yung salvation na katulad sa ngayon or kasi truth seeker po siya Kapatid! Yun ang pinag... Ganito yung kapatid Si Soriano, nag-apply sa rightly dividing pero hindi certain. Kita mo naman yung teaching niya. Against doon sa law, pero sumusunod pa rin doon sa Deuteronomy chapter 22 verse 5. Pero pag 70 Adventist ang kaharap, sabihin niya, hindi na tayo ilalim sa law. Pero pag nagturo sa church, ginamit yung Deuteronomy chapter 22 verse 5. Kita mo? So, mayroong pagkakaiba. Kasi ang sa kanya, naniniwala siya yung teaching under grace, the same teaching doon sa 12 apostles. Walang pagkakaiba. At naniniwala siya na lahat ng believers o righteous people kasama ni Kristo dito sa lupa maghari sa loob ng 1,000 taon. Ganito ang teaching niya Pagdating ni Kristo, post-tribha, after Great Tribulation, babalik si Kristo, sasalubong tayo doon sa alipaak. Pagbaba ni Kristo dito sa lupa, bababa din tayo, maghari sa 1,000 taon. Yun ang paniniwala niya. Sabihin natin, truth seeker naman siya Marami namang truth seeker, hindi lang siya. Pati nga mga Amerikano, pati nga sa atin dito, hindi naman siya lang ang preacher. Ay lahat ng tanong masasagot. Mayroong tanong na hindi nasasagot hanggang ngayon. Ang tanong, saan makita na sitas ng 12 apostles na baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit? Hanggang ngayon, hindi pa natanong nila yon. Kahit isa, hindi nakapagbigay ng sitas. Yan. Kaso lang, sa panahon nila, may pira siya, at doon siya lumaki sa Maynila. So, mayroon siyang mga idea paano siya mangaral. Tayo, dito sa bundok, sa bukid. Hindi naman siya pumunta dito sa atin sa bukid. So, paano natin maharap? Mayroon silang mga minister dito, hindi naman makipagharap. Paano tayo maharap sa hindi naman tayo taga Maynila.
Pero hindi ibig sabihin lahat na tanong. Ang daming hindi na tanong. May ito pang question niya may sagot niya. Ang mundo, billion of years. Before Abraham, before Adam, yung may exist na billion of years. Hindi ako naniniwala doon. Bakit? Sinusunod yung science. Kasi yung ginawa ang mundo, ginawa yung earth, automatic malaki na. Kayong sinusukat ng science, yung mga pyrite, yung copper, yung mga diamond, yung mga gold, for how many years nag-exist? Billion of years. Tama yun. Kasi yung ginawa ang mundo, hindi naman siya nag-umpisa sa maliit. Hindi tayo magkasundo doon. Hindi ako naniniwala doon. Ay, maraming mga parties sa Biblia pagdating sa rightly dividing. Hindi tayo magkakasundo doon. Kasi sa kanya, pareho lang yung body. Itatanungin, kahit sila, tanungin mo. Wala kang mababasa na body of Christ sa Old Testament. Pero sa kanila, pareho lang. Ang church ngayon, ang church sa nakaraan, pareho lang yan, Church of God. Sa atin, iba. Ang church na tinatawag body of Christ, under sa grace dispensation lang yon. Yung nasib sa message of grace, sa panahon natin ngayon. Sila ang naging kabahagi sa isang katawan. Sa kanila, pareho lang doon sa little flock. Saan ang rightly dividing? Sabihin, bakit hindi hinaharap? Paano tayo makaharap? Dito lang tayo. Yan. So, sa mga katuwid, mayroon namang mga magagandang aral. Ako nga, nagsubaybay. Maganda naman, okay naman yung iba. Pero yung iba, hindi ako sumang-ayon. Yung isang aral niya, may aral pa siya, yung katawan, yun ang kaluluwa. Hindi ako naniniwala doon. Ang katawan, yun ang kaluluwa na buhay. Hindi. Kasi iba yung kaluluwa, iba yung katawan. Sa Genesis chapter 2, yung das, naging soul. Naging soul. Naging buhay na soul. Kasi ang soul, ang katawan, pwedeng tawaging soul kapag buhay pa. Pero pagpatay na ang tao, wala nang soul doon. Humihiwalay na galing sa katawan, hindi kami magkakasundo doon. Maraming teaching, kapatid, magkakaiba. Pero yung iba, tama naman. Hindi ko naman sinabi lahat na tinuturo. Nag-appreciate niya ako sa kanya, maraming teaching, maganda. Pero yung iba, hindi. Yung mga wanis, tinatanong siya hanggang ngayon, hindi nasagot. Saan nasitas na may disciple, binautismuhan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu hanggang ngayon? Hindi pa nailabas. Matagal na tanong yun. Nanood ako sa debate yun Wanis yung kaharap niya, hindi nasagot. Okay na, kapatid? Ang ibig sabihin, mababasa din naman sa Biblia. No. Kagaya sa atin, kagaya din sa kanila, maling interpretation o tamang interpretation. Hindi, ganito, kapatid. Ganito. Tama naman yung nababasa yung the Church of God. Ang kaso lang, hindi na rightly dividing. Iba yung pagka-rightly dividing. Kasi, ang sa atin, yung body of Christ, tinatawag na Church of God under grace dispensation. Yan. Ang sa kanila, walang pagkakaiba, yung 12 apostles at saka kay Paul. Walang pagkakaiba. Iba, same destination, same gospel. Ganyan. Tinan mo yung mga record niya sa YouTube. Tinan mo. Pero may mga iba, tama naman yung explanation. Hindi naman lahat. Tama naman yung iba. Okay na? Next, maraming nagsasabi kami na. Marami. Galit mo na, tapos si Ronan, tapos si Sir Alan. Sige. Muna. Sige. Nakapila. Nakapila. Sige. Lapit lang sa cellphone yung busis mo para marinig ko masyado. Kasi medyo mas lakas ang hangin. Okay. Brother Rod, Opo. yung sa 1 Corinthians 2:7 and 8, paki-explain ko yon. 1 Corinthians chapter 2 verse 7 to 8. Yes po.
Kasi sabi nyo, alam nila na i-crucify siya. Ang alam, Niya dito. ang alam si Daniel. Ang alam si Christ. Hindi alam yung disciples niya, yung hindi pa siya binuhay. Ang alam si David. Pero yung nag-crucify sa kanya, hindi alam. Okay? Basahin ko ha. Chapter 2, verse 7 to 8, but we speak wisdom of God, a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the worlds to our glory, which none of the friends of the worlds knew. Yung mga friends, hindi na alam, yung mga princes. For had they known, if they would not have crucified the Lord of glory. Yung mga taong nag-crucify sa kanya, hindi alam. Pati nga si sayang. Na-off yung camera ko sa YouTube. Okay, next. Vision. Oh, bakit? Patay-patay. Bakit patay-patay? Lord ba? Oh. Hindi marinig masyado yung tanong mo. Sabi, Shopee. Sabi, mahina siguro yung signal niya. Sa efficiency, pareho kami ng tanong niya, no, Ronan? Anong tanong? Ha? Yung mystery of Christ. Ayan na nga. Yan yung tanong ni Ronan ni Malima, brother. Yung mystery of Christ, tinawag siyang body. Head of the body. Wala hindi mahinula yun eh. Head of his church. His head of the church. Na yung maniniwala, maging member sa kanya. Maging member. Binasa ko na kaganina eh. Maging member. Doon ang mystery. Mayroong mystery. Pero hindi yung pagkapako. Hindi yung pagkapako. Kasi kung sabihin mo yung pagkamatay ni Kristo, yun ang mystery. Paano mo yung Daniel chapter 9, the Messiah shall be cut off? At paano mo yung Psalms chapter 22 at chapter 16? At saka Isaiah chapter 53. Ha? Ano? Shopee man? Sabi ang signal niya. Signal. Sige lang, balik ka lang. I-clear mo, Brother Abraham. Sabi mo, pareha lang kayong tanong. I-clear mo. Ephesians 3:5 daw po. Ayun na nga. Wala sa kanya 3.5. Sabi, tapos na yung time. Sabi ko nga, ang mystery doon sa gospel, pag naniniwala ka, maging kabahagi doon sa isang katawan. Yun ang mystery.